issue naman ni Aguirre o tsaka ni Menardo de Guevara dahil sila ay planong sampahan ng kaso ni De Lima dahil daw doon sa kanilang partisipasyon sa witch hunting daw na kaso niya, yung dalawang kaso na na-dismiss siya. Okay, so ewan ko si De Lima kung makapag-asta, kung makapagsalita. Ngayon kala mo laya na. Kala mo tapos na talaga yung kaso niya. Titingnan nyo Andiyan dyan si Trillanes, lumabas na si Drilon. Si De Lima, lumabas na. Si Ontiveros, nako. Wait a minute, may nakita ako, totoo ba yun? Yung nakita ko sa social media nung nakaraan na si Trillanes tatakbo daw mayor sa Caloocan. Hoy, mga taga-Caloocan. Swerte nyo swerte nyo kasi gusto kayong payamanin ni Trillanes. Ito po. Anyways, ito yung balitang yan. Ex-SOJ Aguirre at Guevara haharapin ang ombudsman probe kaugnay sa inmates na testigo versus De Lima. Hindi pa umano natanggap ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre ang kopya ng inihaing reklamo ni dating Senador Leila De Lima. Kaugnay ito sa paggamit umano ng mga convicted na inmate para sumaksi laban kay De Lima sa kanyang illegal drug cases. Sinabi ni Aguirre na ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang hinggil sa reklamo. Hihintayin na lang niya ang utos ng ombudsman para sagutin o magkomentaryo rito. Maging si Solicitor General Menardo Guevara na dati ring kalihim ng DOJ ng ombudsman. Pero nakahandaan niya siyang magkomentaryo kung sasabihin ng ombudsman. Ipinag-utos kasi ng Court of Appeal sa ombudsman na investigahan si Aguirre at Guevara kaugnay ng inihaing mga reklamo ni De Lima. Ayon sa CA, pinagkaitan ng due process si De Lima nang agarang i-dismiss ng ombudsman ang inihain nitong mga reklamo laban sa dalawang dating Justice Secretary. So, siya daw pinagkaitan ng proseso. Samantalang dun sa kaso niya, nung nag-recant yung dating NBI director, nag-recant yun, dinismiss na lang yung kaso niya without even asking for Vitaliano Aguirre's yung statement about yung pagre-recant. Hindi man lang dininig nung korte na yun at pinatawag man lang sana si Aguirre na sabi nito, tinatakot mo daw siya. Wala man lang ganun, basta bigla na lang dinismiss yung kaso ni De Lima dyan sa dalawang counts ng droga dyan sa korte. So siya, nagagalit siya na hindi daw siya nabigyan ng due process, pero makikita naman natin, and according to the experts, irregular daw. Unang-una sa lahat, yung pagdidismiss daw sa dalawang kaso niya, dahil ilang taon na nga umaandar yun, ilang taon na nagtitestify yung tao na yun, tapos isang beses lang bumaliktad, naniwala na sila kagad, tapos dinismiss na nila. Tapos itong kanyang nagpalaya pa sa kanya, di umano ay estudyante pa daw niya nung so may conflict of interest. Kaya nga medyo nagtataka tayo kasi malupit si De Lima ngayon kung makapagsalita si De Lima ngayon, mga bossing, parang talagang malayang-malaya na siya. Dahil dyan, mga bossing, meron pa siyang isang request. Grabe, spoiled na spoiled. Meron pa siyang isang request na maibalik sa Bilibid yung mga inmates na nasa Mindoro. Bakit kaya? Kaya nga sabi ko nung meron daw silang petisyon na mabalik sa Bilibid yung mga nandoon sa Mindoro. Sabi ko, ibang klase na talaga sa Bilibid ngayon. Yung ibig sabihin, mas gusto ng mga inmates sa Bilibid, ibig sabihin, ang Bilibid ay parang Disneyland. Ibig sabihin, ang Bilibid, mga bossing, sa ngayon ang estado ng Bilibid ngayon ay, di ba kung ang Disney, anong sabi nila sa Disney? The happiest place on earth. So, ang Bilibid daw ay the happiest prison on earth.
Sa alagang-alaga talaga yung mga presyo diyan. Kaya gustong-gusto ng mga presyo na maibalik diyan. Bakit kaya? Kung si Bantag kaya yung warden diyan, babalik kaya yung mga presyo na yan? Hello. Pinagpalang gabi sa'yo, OW67. Mabuhay ka ng mahaba pa. Okay, play natin to. Dante, ano yung update sa hearing sa kaso ni De Lima? Aga inihayag ni dating Senador Leila De Lima at ang abogado nito na submitted for resolution na yung hihintayin na lamang ang desisyon ng puwes sa kanilang motion. Kaugnay ito sa kanilang hiling na ilipat yung 7 person deprived of liberty o PDL na kasalukuyan ngayong nakakulong sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro at ibalik sa New Bilibid Prison o NBP. Itong 7 PDL aga ay tumistigo ito kamakailan laban sa dating senador. Submitted na lang muna yung motion na final namin for the production of according transfer of the... Oo nga, Leila, sabi nga ni Bright Naria, bakit di mo na lang pauwiin sa bahay nila? Pauwiin nyo na lang sa bahay. Para talagang masaya laban, di ba? Pauwiin nyo na lang doon, tama na yun. Custody of the inmates. We leave it to the sound discretion of the court as per our command. Ay, idol ko yan. Si Darwin Cañete, kaibigan natin yun. Attorney Darwin, ako delikado ka, baka i-demanda ka ni... Baka i-demanda ka ni De Lima. Naku, thank you very much. Nika, Elizabeth. Sige. Because ano naman yan at the end of the day, it's a matter for the court to decide whether or not real. Sa inihaing motion ni De Lima noong November 21, nais nitong dalhin ang mga bilanggo pabalik sa NBP at ipresenta sa korte. Sumulat kasi itong mga inmate na ito aga kay Judge Hiner Hito na may hawak ngayon sa natitirang kaso ng dating senador na nagpahayag silang gusto na nilang bawiin yung kanilang naunang testimonya laban kay De Lima dahil tinatakot ng umano sila kaya nila ito nagawa. Ayon pa kay De Lima, may motion din ang prosekusyon na ang iba pang witness na inmate din na nakakulong sa Sablayan ay ilipat na rin. Naghain na rin ng formal offer of evidence ang panel of prosecutors. Ibig sabihin... Ba't kailangan mo pa ilipat? De Lima, bakit? Ano yun? Yun yung inyong ex-deal sa kanila? Na makabalik sila sa Bilibid tapos dahil merong bali-balita na nagbalik na raw yung happy-happy dyan para happy-happy na sila, ganon? Para tumistigo sila? Para bumaliktad sila? Ganon ba yun? So, ex-deal ba yan? Kasi tingnan mo nagpakita na sila sa'yo ng interes na babaliktad sila. O ba't kailangan mo pa silang ilipat doon? Kahit naman nandoon sila sa Mindoro, may kaya naman nilang bumaliktad. At kailangan pa silang lumipat, di ba? Ano yan? So, di ba gusto nyo bumalik sa Bilibid? O recant kayo. Pag recant nyo, lipat kayo doon. Di ba? Ganyan ang style Paano nagbabawas nga ng mga presyo sa Bilibid tapos nagdadagdag naman kayo sa Bilibid. Style nyo bulok. Bihin ito, tapos na ang kanilang pagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. May 10 araw naman ang kampo ni De Lima para magkomentaryo. Samantala aga, sa naging reaksyon kanina ni dating Senador Leila De Lima, sinabi niyang wala namang problema kung tayo ay muling babalik sa international o muling sasapi sa International Criminal Court dahil ang naging desisyon ay ginawa lamang umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga unilateral decision, siya lang ang nag-iisang nagpasya sa ating pag-atras at ito ay para lamang sa kanyang pansariling interes. Nung umatras siya sa ICC, kompleto pa kayo halos dyan. Sa pagkakalam ko, nandiyan pa yata sila Drilon. Kompleto yung mga alipores nyo dyan. Ba't hindi nyo nila napigilan yan? Mas marami kayo magkakaalyado nun kaysa sa panahon ngayon ni BBM. Yan ang ating update. Balik tayo aga. Ayun. So talaga naman ang ating minamahal na si dating Senator Leila De Lima / DOJ Secretary